Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Tuela Jane Roda at isa sa magtatalakay sa ikapitong unit na pinamagatang ang simula at pag-unlad ng nobela, ang nobela sa iba't ibang panahon. Ngunit bago ang lahat, atin munang bigyang kahulugan kung ano nga ba ang nobela. Ang nobela ay isang mahabang kathang pampanitikan na naglalahad ng mga pangyayari na pinaghahabi sa isang mahusay na pagbabalangkas na ang pinakapangunahing sangkap ay ang pagkakalabas ng hangarin ng katunggali sa kabila. Ito ay isang makasining na pagsasalaysay ng maraming pangyayari magkakasunod at magkakaugnay. Ang nobela ay isa ring kwento gaya ng sabi ng pangkat-anim. Ang pinagkaiba lamang nito ay pinagkawing-kawing ito at mayroong mga kabanata ang pagkakabalangkas. Ang hangarin ng nobela ay upang maghatid ng kawilihan at mensahe hinggil sa mga bagay-bagay lalo na sa suliranin, sa lipunan na kinasasangkutan ng tauhan katulad na lamang sa pinaglalaban ng mga bayani mga bayani halimbawa at sa katunggali nito sa pamamagitan ng masining na pagsasalaysay nito. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga uri ng nobela. Mayroong 7 uri ang mga nobela. Una ay ang nobelang romansa. Ito ay ukol sa pag-aibigan. Binibigyang diin dito ang hinggil sa pag-ibig o romantic relationships ng mga tauhan at ang katapusan ng kabanata ay dapat na masaya. Sa uri ng nobelang ito, hindi lamang literal na romansa o pag-iibigan ng dalawang tao ang paksa nito, bagkus may iba't ibang uri ng pag-ibig at ito ay ang pag-ibig sa bayan, sa Diyos, sa kapwa, sa magulang at marami pang iba. Ang halimbawa ng nobelang ito ay ang Landas ng Pag-ibig ni Deogracias Rosario at ang Pinaglahuan ni Faustino Aguilar. Ang ikalawang uri ng nobela ay ang nobelang kasaysayan. Binibigyang diin dito ang kasaysayan ng mga o pangyayaring nakalipas na. Ito ay uri ng nobelang humahango ng material sa mga pangyayaring naganap sa kasaysayan ng Pilipinas. Halimbawa ay ang Anino ng Kahapon ni Francisco Laksamana at Dalagang Marmol ni Isabelo de los Reyes. Ikatlong uri ay ang nobelang banghay. Isang akdang na sa pagkakabalangkas ng mga pangyayari ang ikawiwili ng mga nagbabasa. Sa uri ng nobela na ito, nakawiwili itong basahin at ang mga pangyayari ay nakabalangkas ng maayos. Binibigyang diin dito ang mga pangyayari kung saan nakabanghay ito ng masusi. Ang ika-4 na uri ay ang nobelang masining. Paglalarawan sa tauhan at pagkakasunod-sunod ng pangyayari ang ikinawiwili ng mambabasa. Dito naman ay ang pagkakabalangkas sa tauhan at pangyayari naman ang ikinawiwili ng mambabasa na basahin dahil sa husay ng paglalarawan nito. Ang ika-5 uri ay ang nobelang layunin. Ito ay mga layunin at simulan na lubhang mahalaga sa buhay ng tao. Sa uri ng nobela na ito, isinusulat ang isang kwento dahil sa partikular na layunin. Maaaring ito ay manghimok o manghikayat, manuligsa o magpabago sa tao kung sakali mang ito ay mabasa. Ang ika-6 ay ang nobelang tauhan. Binibigyang diin dito ang nobelang ito ang katauhan ng pangunahing tauhan, mga hangarin, kalagayan, sitwasyon at pangangailangan. Nakapokus ang uri ng nobelang ito sa tauhan kung ano nga ba ang personalidad ng pangunahing tauhan, pati na rin ang mga hangarin, kalagayan at sitwasyon o di kaya ay ang pangangailangan nito. Halimbawa ng nobela na ito ay Ang Lalaki sa Dilim ni Benjamin M. Pascual. At ang pang-7 uri at ang panghuli ay ang nobelang pagbabago. Ito ay ukol sa mga pangyayari na nakapagpababago ng ating buhay o sa sistema sa lipunan. Ngayon ay dumako naman tayo sa elemento ng nobela. Ang unang elemento ng nobela ay ang tagpuan. Ang tagpuan ay ang lugar at panahon ng mga pinangyayarihan. Ikalawa, ang tauhan.
Ang tauhan ay ang siyang gumaganap sa kwento. Maaaring ito ang gumaganap na pangunahing tauhan sa nobela. Ito ang nagpapagalaw at nagbibigay buhay sa nobela. Ikatlo ay ang banghay. Ang banghay ay ang pagkakasunod-sunod ng kwento o ang balangkas na kinalakipan ng simula, saglit na kasiglahan, kasukdulan, kakalasan at wakas ng nobela upang maging mas makabuluhan ang pagkagawa nito. Ikaapat ay ang pananaw. Ang pananaw ay ang panauhang ginagamit ng may akda. Mayroong tatlong klase ng panauhan. Ang una ay ang unang panauhan. Ito ay natutukoy kapag kasali ang may akda sa kwento. Ikalawa ay ang ikalawang panauhan. Ang may akda ay nakikipag-usap. At ang ikatlo ay ang batay sa nakikita o obserbasyon ng may akda. Ikalima ang tema. Ito ang pinakapaksang diwang binibigyang diin sa kwento. Sa tema naman, binibigyang diin kung anong uri ng kwento ang gagawin. Maaring ang tema ng isang nobela ay komedya, trahedya, paghihimagsik o pag-ibig. Ika-anim ay ang damdamin. Ito ay nagbibigay kulay sa mga pangyayari. Dito, nasusubok ang iba't ibang reaksyon ng mga mambabasa sa damdamin na ipinapakita o inilalahad sa kwento, kung ito ba ay masaya o malungkot. Ikapito ay ang pamamaraan. Ito ang estilo ng manunulat kung paano pa niya mapapaganda at mahihikayat na basahin ng mga tumatangkilik ang kanilang nobela. Ikawalo ay ang pananalita. Ito ang dialogong ginagamit sa nobela. Maaaring formal ito, ngunit ang tono ang binibigyang basahan rito kung ang pananalita bang ginagamit ng may akda ay pagalit, mahinahon o kalmado at hindi sarkastiko. Ikasyam at panghuli ay ang simbolismo. Ang simbolismo ay ang nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa tao, bagay at pangyayarihan. Halimbawa, kapag binigyan ng simbolo ang isang bagay tulad na lamang ng pulang rosas, na ang simbolismo nito ay pag-ibig. Ngayon ay atin namang talakayin ang katangian ng nobela. Ang unang katangian ay maliwanag at maayos na pagsulat ng mga tagpo at kaisipan. Katangian ng nobela ang magbigay ng maayos at maliwanag na kaisipan upang hindi magdulot ng kalituhan sa mga mambabasa ang binabasa nitong nobela. Sunod ay ito ay pumupuna ng lahat ng larangan ng buhay. Maliit man o malaking isyu o mga pangyayari ay binibigyang pansin at pinalalaliman pa ng pag-unawa ng may akda. Sunod ay dapat maging malikhain at maguni-guni ang paglalahad. Sa unang pagbasa pa lamang ng nobela ay dapat na nakapagdudulot na ito ng isang guni-guni o imahinasyon sa nagbabasa na para bang nakaka-relate siya o di kaya ay parang siya ang karakter sa loob ng nobela. Sunod ay pumupukaw ng damdamin sa magbabasa kaya ito ay nagiging kawili-wili. Sa pamagat pa lamang halimbawa ng nobela, ito ay dapat na agaw pansin at upang ito ay basahin at tangkilikin ng mga nagbabasa. Sunod ay binubuo ng 20,000 letra hanggang 40,000 na salita. Ito ay maaaring higit pa ang bilang ng sa mga salita. Depende sa kung hanggang saan o ilang kabanata ang nais isulat ng may akda. Sunod naman, ito ay kailangang
isaalang-alang ang ukol sa kaasalan. Bagamat ang nobela ay sinusulat upang ipakita ang motibo ng isang tao sa lipunan o kung di kaya ay isisiniwalat ang mga kamalian sa lipunan, dapat pa rin na isaalang-alang ang mabuting asal at pagpapanatili ng respeto sa tao o sa mga tao na nais nitong isiwalat. Sunod ay maraming ligaw na tagpo at kaganapan. Maaaring magdulot ito ng lito sa bumabasa, ngunit ang purpose nito ay upang hindi tahasang ilantad o isiwalat ng manunulat ang isang tao. Sunod at panghuli ay ang balangkas ng mga pangyayari ay tumutukoy sa kaisahang ibig mangyari. Ang layunin ng isang isinulat na nobela ay dapat na hindi pabago-bago upang mapanatili nito ang kaisahang nais iparating ng may akda. Ngayon ay dumako naman tayo sa panahon ng Kastila kung saan unang lumago at mas umunlad ang nobela. Ang Commission Permanente de Censura ang sumusuri ng mga akdang pampanitikan na nilalathala upang siguraduhin na walang anumang paglalaban sa pamahalaang Kastila. Dahil nga sa ang panahon ng Kastila ay ang unang pananakop at ang kanilang pananakop ay hindi ganoon kadali dahil sa ang estilo nila ay mabagsik, noong nagsisimula ang pagyabong ng nobela ay sinisigurado ng Commission Permanente de Censura na ang mga nailathalang nobela ay hindi patungkol sa kanilang baluktot na pamamahala at tinitiyak nito na walang panunuliksa sa kanilang pamahalaan. Mayroong dalawang uri ng nobela sa panahon ng Kastila. Ang una ay ang nobelang pangrelihiyon. Ang nobelang ito ay tumutukoy sa mga nobelang mayroong magandang kaasalan o binibigyang diin ang pananampalataya ng mga tao sa Diyos. Ikalawa at sa uri ng nobela sa panahon ng Kastila ay ang nobelang mapanghimagsik o mapaghimagsik. Ito ay nagbibigay diin sa reforma, kalayaan, pagbabago at diwang nasyonalismo na ang tinatalakay sa nobelang ito. Ngayon ay dito naman tayo sa mga nobela sa panahon ng Kastila. Ang unang nobela ay ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ito ay akda ni Dr. Jose Rizal na ang paksa ay patungkol sa himagsikan. Ang sunod na halimbawa ay ang Doktrina Kristiyana ni Padre Juan de Plasencia at Padre Domingo Nieva na tungkol sa relihiyon. Sunod ay ang Urbana at Filesa ni Padre Modesto de Castro na patungkol sa kagandahang asal at relihiyon. Ang sunod ay ang Barlaan at Josafat ni Padre Antonio de Borja na patungkol sa relihiyon. Ang Ninay na sinulat ni Pedro Paterno at ang panghuli ay ang Bandido ng Pilipinas ni Graciano Lopez Haina na tungkol sa panghihimagsik.